Yung mga may sinasabi, yung mga politiko, may, ano yan, mahilig sa mga artista, tapos mga siniset up, ganyan, binabayaran. Ikaw ba may mga ganun? Gusto ko makasama si Aramina. Maraming mga ganun. Ano ba yung pinaka-indecent proposal na natanggap mo? Madami. Marami. Like Madami. ano? Meron pa nga tumawag sa manager ko, magkano daw ako sa dinner. Sabi ng manager ko, anong magkano sa dinner? Kakanta ba to? Anong event po? Oo. Ay hindi, magdi-dinner lang sila. Ibabahay ka, tapos may kotse. So ito, nung kinasal kayo in grande, so marami medyo naiintriga yung kasal niya, di ba? Grabe yung ano, yung ginastos, pati sa negosyo niyo, may mga nang-iintriga. Ano masasabi mo doon sa mga ganung komento? Dahil sa mga naka-eksena mo, sino yung pinaka-gentleman? FPJ. Bakit? May kissing scene kami. Sobrang, ano siya, okay lang ba? Halikan kita. Tapos ito, si Jo Marie. Ay, matagal kami nun. Matagal kayo. Gaano katagal? 4 years. Naging controversial ba yung relasyon niyo? Ay, sobra. Kung di malakas ang loob mo, tatanong ka na lang sa building. Anong controversial sa inyong Eh, relasyon? syempre, involved din ex-wife niya, di ba? Si Aika? Oo. Paano kayo naghiwalay? Tanong na lang natin kay Pops. Ito, sinasabi, nagkaroon ba kayo ng relasyon ni Senador Man? Ni dating Senador? Inamin naman niya sa akin na crush niya ako noon pa. Pero nanligaw. Meron ka daw video recently na parang may nakita silang kakaiba sa mata mo. Ano yung nangyari sa mata mo? Dami ng message siya sa akin. We're praying for you. Ano yung pinaka-creepy experience mo sa kanya, doon sa stalker na yun? Siyempre, nasundan ka sa bahay. Pinuntahan nila sa bahay. Ang dami kong poster. Isa siya sa pinakamalalaking sexy star noong huling bahagi ng dekada 90. Pero higit sa ganda at kaseksihan, pinatunayan niyang isa siyang mahusay na aktres matapos magwagi ng Best Actress Awards mula sa iba't ibang prestigyosong award-giving bodies. Ngayon, matagumpay niyang ginagampanan ang iba't ibang papel sa tunay na buhay bilang artista, negosyante, asawa at mapagmahal na ina. Kumustahin natin ang binansagang Millennium Goddess na si Aramina. Ito mga muna kami dito sa napakagandang opisina nyo. Naku, simple Nasa lang. ika-18 palapag mo tayo. 18th floor. Sa BGC ho ito. Itong A-Force Ventures, ito yung conference room. Ang isa na po na ano namin business is yung pick-up. Okay, ito. Yeah, pick-up. Pick-up. It's a ride-hailing. Okay. Ride-hailing na pwede ka mag-book ng car at saka Tapos, taxi. ano nakatagal tong office niyo? Mga 3 years na. Ilan na tayo dito sa A-Force? Wow. Bebe? 20 plus na. Si Bebe yung kanyang asawa. Baka akala nyo kung anong Bebe. Okay. So ito, ano ito? Ito yung office ko. Itong Ito, office, Ni syempre, ng husband CEO. mo. Oo. Okay. Mas malaki. Mas malaki, syempre. Yes. Kasi siya yung everyday. Nandito. Siya yung everyday na andito. Napaka naman itong yung office. Napaka tawag sa ganun. Nakaka-relax. Yes. Relaxing na. So parang... Relaxing. Yan, ako. Una, salamat Ara at pinatuloy mo kami dito sa inyong napakagandang opisina. Salamat at po. grabe, napaka-fresh mo pa rin. Ay, wow. Fresh na fresh. Dahil sa ulan. Yan, hindi naman. So, andito ho tayo ngayon sa opisina nila sa BGC. Magkasosyo kayo ni Dave doon sa A-Force Ventures. Ano ba yung nature ng business na to? Yung A-Force Ventures, we venture to different types and businesses. Kumbaga may entertainment, merong sa food industry, and like this, yung namin, pinaka-first venture is the pick-up. Ride-hailing. Kumbaga sa tech naman. So, bukod dito sa A-Force Ventures, ano ba mga business ang meron ka ngayon? Yung Ara Secret. Ano yung Ara Secret? Yung beauty product. I-relaunch ko yung body scrub ko. Face and body scrub. Then may soap din. And I have Ara Colors, yung cosmetic lipstick. Lutong-luto na ako sa dami ng negosyo mo. Ara, ang dami ha? Ang pinaka-latest po yung waist trainer.
Ano naman yun? Ara Secret by Mags, yung pampalit ng bewang. Makikita nila sa The House of Ara. Si Dave, ang dami niyang business, tapos ikaw gusto mo magkaroon ka rin ng sarili mong kita. Before I met Dave, talagang nagbe-business na ako. Di ba, before I had a restaurant in Morato. I had bubblegum toppings with Sila Ogie. I had a modeling agency before, long time ago. And then, nagkaroon din ako ng rental ng videos. Into business na talaga ako. Kasi talaga? na-expose din ako sa daddy ko na nagbabuy and sell ng cars. Ah. Maliit pa lang ako, sinasama na ako. So, wala ka bang pinaghuhugutan ito o nung bata ka, ganyan? Yung mom ko kasi, plain housewife. I remember when I was young, nagkaroon siya ng salon. But, yun lang yun. After that, sinarado na niya nung maliit ako. And then, syempre, dependent yung mom ko sa daddy ko. Nung nag-iwalay sila, dependent pa rin siya sa daddy ko. Mo, oo. So, parang, syempre, mas maganda kung may sarili siyang pera. But, ang good thing naman sa mom ko, she has her own house. Okay. Yung Inundoy sa Provident. Bahay niya yon kasi she's a beauty queen before na nag-artista din. Ngayon, so, hindi lang kayo mag-asawa ni Dave, parang business partner pa rin kayo, di ba? Paano yung hatian nyo dito sa trabaho? Well, syempre, mas lamang siya. Kasi siya naman ang nag-aano dito nag-ooperate. And ako naman, nasa likod lang niya ako dito. And hinahayaan din naman niya ako sa sarili kong business. Okay. Paano ba nagsimula si Aramina sa showbiz? Paano ba? Paano ka? That's entertainment. Yung nag-audition ka? Pero before that, parang commercial model. Pero nasa background lang ako. Hindi pa yung bida. So, siyempre, nakilala kang sexy actress nung 90s hanggang early 2000, di ba? Kumusta yung yugto ng karir mo nung mga panahon na yun? Ang sikat nun sila Donna Cruz, Donita, Angelu, Ana Roses, that time. So, ako, parang mga nasa background lang ako lagi. Biglang may offer sa akin na magsisexy. Bida. Kasi mami ko lagi sasabi, tumigil ka na mag-artista. Hindi ka naman nagiging bida. Gumanon. Di may offer. Sabi ko, ito bida ako. Anong movie yan? Init sa tag-ulan. Launching movie mo yan? Launching movie, pero sobrang bata pa ako. Parang, I think 16. Okay. 16 years old. Nanood ako sa Ali Mall. Hindi ako pinapasok. Kasi rated 18 ang movie ko. Hindi po kayo pwedeng pumasok kasi wala pa kayong 18. Ako po yung bide. Syempre, hindi naman kami nag-premiere night noon. So, hindi ko napanood yung movie ko. Si mami mo hindi nakikialam. Teka, hindi mo pwedeng gawin to. Ganyan, walang ganon. Parang wala na siyang magawa sa akin kasi gusto ko talaga. Pero meron ka ba nakita doon na parang nung una nag-hesitate ka kung gagawin ko ba to, ganon? Nung ginagawa ko na. Ina-eksena nyo na. Parang, every after Like na-eksena yun? parang bababayin ka niya. Siyempre, may mga cameraman, may mga... Ang daming tao. Kasi saka launching movie mo yun di ba? Ang daming tao. So, ngayon, natuto na ako. Kung sino na lang kailangan sa set, yun lang. Doon sa mga panahon na yun, may mga nag-cross ba ng boundaries mo? May mga nireklamo ka, parang tingin mo, nagte-take advantage sa'yo? Ng mga co-stars mo, ganyan? In fairness naman sa mga co-stars, wala naman. Before lang may director lang na parang, nung bata ako, na parang... Director na... Anong ginawa sa'yo? Marunong ka ba humalik, iha? Yung mga ganun. O tapos, sabi mo? Sinagot ko, opo, French kiss pa nga po Gumanon ako. O tapos? Okay. Gumanon na, tapos hindi na siya umano. Ba't niya tinanong? Baka siguro tuturuan niya ako. Pero di ba may mga ganong bali-balita nun? Yes. So may pakiramdam pero mo. lagi ko rin kasama mami ko Doon sa mga noong mga panahon, may mga indecent proposal ba? Madami. Marami. Like Madami. Meron pa nga tumawag sa manager ko, magkano daw ako sa dinner. Sabi ng manager ko, anong magkano sa dinner? Kakanta ba to? Anong event po? Oo. Ay, hindi. Magdi-dinner lang sila. Ay, nagalit yung manager ko. Si Kuya Dondon pa yun that time anak ni mother. Napamura siya. Ay, hindi ganyan ang alaga ako. Nagsisexy siya pero hindi siya ganyan. Siyempre, nagsisexy na ako Yung iba kasing mga businessman, yung mga parang ganun ang tingin minsan Pag sa mga nagsisexy. nagsisexy, di ba? Pero ano ba yan? Naging may ganyan bang kalakaran sa industriya? Di ba parang may news lately? So, parang sabi din ng mga
kakilala kong businessman, naging kalakaran na rin. Parang sinasabi, parang high maintenance, so kailangan nila ng pera. Kaya may pumapatol sa ganong klase. Merong mga ibang nakakaalam dyan. Ayokong Pero nababalita mo. Opo, nababalita ko, nababasa ko po. Yung ito, yung pinaka-recent, nabanggit mo na nga kanina, yung isang talent manager na sinasabi, merang human trafficking. Anong masasabi mo dyan sa ganyang issue? Ayoko kasi mag-judge ng kapwa natin. Kumbaga parang dahil may mga ganyan, nadadamay yung mga nasa showbiz na walang ginagawa. Pwede kasing isipin din na, alam mo yon kahit walang mga ginagawa, pwedeng isipin na, baka lahat ng taga-showbiz ganyan. Ano sila, nalilabel silang gano'n, na-generalize. Yes. So, parang ang hirap lang na, syempre, iningatan mo yung pangalan mo. Tapos, ang artista, kumbaga parang kahit pa paano, tinitingala ng mga tao. Parang nababahira ng ang artista. Yung mga may sinasabi, yung mga politiko, may, mahilig sa mga artista, tapos mga siniset up, ganyan, binabayaran. Ikaw ba, may mga gano'n? May mga politiko ba na nagparating sa'yo ng gano'n? Gusto ko makasama si Aramina. Maraming mga ganun. Minsan nga, nagkiklaim pa nga na nakasama ako or ganyan. Sabi ko, sino yun? Hindi nga ako nakarating sa bayan niya. Yung mga ganun-ganun. Nung mga time na nagsisexy pa ako. Tapos yung iba, paano sinasabi ba, bibigyan ko siya ng ganitong anuman para makasama ka lang? Before po, may mga ganun. Pero hindi ko po talaga kaya eh. Siyempre, gusto mo mahal mo yung tao. Parang pagtatrabahuhan ko na lang. Parang hindi po ako nasisilaw sa ganun. O yung pinaka-indecent proposal na natanggap mo? Isang beses, hindi ko na maalala kung sino nga siya. Parang ibabahay ka, tapos may kotse. May kotse naman ako Sabi ko, Okay. may bahay naman kami. Ano feeling mo pag may mga ganun nakakarating sa'yo? Offending. Kumbaga parang pinalaki ako ng magulang ko, pinag-aaral ako ng maayos. Kumbaga, hindi ako pinalaki para magganon lang. Dahil sa mga naka-eksena mo, pwede ba sabihin mo sa amin, sino yung pinaka-gentleman? FPJ. Bakit? May kissing scene kami. Talaga ba? Yes, sa movie namin. O, di ba? Love team kayo? Yes. Ano movie yan? Ayos na ang kasunod. Nag-kiss kayo? Paano mo nasabing gentleman? Sobrang, siya. Okay lang ba? Halikan kita. Okay lang Iniisip ko, ba? Halikan iha. kita. Ni-imagine ko, iha. Di ba? Ganun, di ba? Siyempre, iha tawag sa inyo. Nung time na yun, nasa Clark kami, shooting namin. May jet lag ako. Tapos, okay lang po. So after ng kissing scene namin, parang nakatulog ako. Parang kasi ang tagal din after kissing scene namin din, kailangan kong may parang eksena na nakatulog na kami kunwari. Ako, para pagising ko, wala siya sa tabi ko. Nakatulog talaga ako. Ibig sabihin, ganun siya ka-gentle umalik. Dahil bukod sa jet lag ako, napatulog niya ako. Nagkaroon ka doon ng stalker? Opo, hindi ko rin po alam kung buhay pa po siya. Bakit? Anong pinagawa mo? Anong ginawa mo sa Hindi, stalker? wala naman po akong ginawa. Pero paano mo? Napagod din po siya. Nag-worry ka ba na may stalker ka? Opo, kasi minsan pag nag-meeting ako sa restaurant ko noon, nakadungaw sa bintana. Hindi nga paghanga ang nararamdaman ni Aramina kay Noel. Tila isa na raw itong masugid na stalker. Nakikita mo siya? Opo, kasi glass yung ko po yung restaurant ko. Tapos? Kasi nakatitig lang sa akin doon, parang hindi ko na alam kung saan ako pupwesto. Tapos lahat ng events andon. Pumasok na rin siyang reporter. Para magkaroon siya ng ID sa mga events. Mapa-concert, mall tour o kahit sa taping, nagmistula siyang anino ni Aramina. At dito nga, sa labas ng isang taping ni Aramina, naabutan ko siya. Di mapakali at gustong-gustong masilayan ang kanyang iniidolo. So, paano siya nawala sa buhay mo? Ilang beses po siya pinahuli. Pero wala naman po kasing law. So, wala siyang... makakalabas din siya. Siyempre, oo. Nakarating po kasi siya sa bahay namin sa Marikina. Nasundan po ako. Grabe yung stalker Tapos, nag-abot ng brother ko. Tinakot niya. Matapang yung brother ko. Ano sinabi? Baka hindi ka na makabalik ng buhay dito. Parang mga ganon. Pinuntahan nila sa bahay. Ang dami kong poster. Kalbo po siya eh. Para siya may disorder? Parang, pero lagi siya nakahat. Nagpa-autograph ako tapos sabi niya sa akin, good luck. Ang tawag ko po doon si Freddy Krueger. Kasi minsan, paglabas namin ng restaurant, may dalang bulaklak. Lalo lamang umiigting ang pangungulit nito. Araw sa Valentine ha.
Hindi na rin alam ni Ara kung ano ang gagawin niya. Magpo-propose ako sa kasama ko yung dad ko. Yung Ano yung pinaka-creepy experience mo sa kanya, doon sa stalker na yun? Siyempre, nasundan ka sa bahay. Tapos yung talagang every moment titingin ka. Kasi nakamotor siya. Every moment. Naalala ko pa nga yung nasa float ako ng Mano po at saka Fantastic Nasa ilalim siya ng float. Ito yung float, hindi naman. Andito sa gilid. Kung nasaan ako nakatayo. Oh my God, oo. As in, para ako may bodyguard. Matagal ba siya nag-stalk sa'yo? 3 years ba? Kasi kahit sa Filmex, nung nagtitaping pang Bubble Gang, talagang inaano ko na makatakas ako kung paano ako makapasok. Then, pag hindi niya ako nakikita, magpapadala ng letter kay Bitoy, kay Ogie, sa mga artista doon, pakibigay naman to kay Araw. Gagambalain niya yung mga artista. Basta gusto kong mag-asawa, napapayag sa mamanikan, hindi ako nagbibiro. Tatanong ko lang to sa Ara, hindi ko kasi napanood din to. Meron ka daw video recently na parang may nakita silang kakaiba sa mata mo. Ano yung nangyari sa mata mo? Meron bang kakaiba? Hindi kasi Ano malaki yan? po talaga mata ko. Ha? Malaki talaga mata ko nung bata ako. Oh, tapos? So, I think ito yung sa BAFTA Awards. May makapal na eyeliner dito. Siyempre, nakayuko ako. Tinitignan ko yung daan ko, ganun. Oh, syempre, oh. So, parang, ang hirap naman na, ganun, di ba? Nakayuko ako, so, nakaganon yung... Naka-wide open. Naka-wide open yung mata ko, tapos may eyeliner pa ako dito. Parang ang laki tuloy ng mata ko. O hindi ko alam kung pinalaki ba yung mata ko. Kasi ever since bata ako, malaki talaga yung mata ko. Laki talaga. Parang hindi naman ah. Kaya nga po na weirdohan din ako. Sabi ko, parang ang laki ng mata ko dyan. Parang luluwa yung mata ko dun. Ano yung mga comment doon? Positive. Huh? Grabe naman itong mga to. Ganun na lang yung mga reaction Parang ko into drugs. Yes. Yeah, oo. Parang makikita naman nila sa itsura ko. Tapos ginawa nila na inaalalayan ako. Sabi, may sakit na daw ako. Kasi masakit yung pa ako sa heels. Oo naman. Dahil I think 4 hours Na nakatayo? o 5 hours akong nakatayo. Dahil host po ako. Tapos binagala nila yung video. Ang dami kasi mga paparazzi doon. So, ano mo doon? Anong reaction mo doon? Wala lang. Ang dami nag-alala. Pati mami ko. Kasi hindi kami nagkikita ng mami ko that time. Okay lang ba si Ara? Ang dami ng message sa akin. We're praying for you. Sabi ko, hala. Nothing to worry naman. Tapos nakita ko yung link. For the views, for the kita. Sige, kung makakatulong ako sa kanila, sa kanilang income. Naging boyfriend mo ba si Eric? Nanligaw. Nanligaw. Parang naman yun eh. Parang kabuti. Ba't naman naging kabuti? Minsan nagte-text, minsan Nang nanliligaw? Oo, parang gano'n. Nagkaroon kasi ng issue po no na nagkasuntukan sa That's Entertainment. Dahil sa'yo? Parang, opo, Oh. yung Sino nagsuntukan? si Marlo, sinuntok si Eric. Si Marlo? Sino si Marlo? Marlo Silverio, yung taga Tuesday Group. Nagsuntukan sila. Nagsuntukan sila sa Araneta. Kasi nga Nasa Araneta pa, oh. sa backstage kasi pinupormahan nga ako. So, Ni Eric. Okay. Si Marlo, ano mo siya? Si Marlo, parang kuya-kuyahan. Okay. So, parang... Talaga si Eric, napasuntok na naman nato. Oo, nung nagkausap nga kami ni Eric, in fairness mas malakay ako sa kanya. Lakas ng suntok niya. Nung eto na lang, nagkasama kami sa show sa 7. Grabe, no? Parang tinatawanan na lang namin. Tapos eto, si Jo Marie. Ay, matagal kami nun. Matagal kayo? Gaano katagal? 4 years. Ano ba? Naging controversial ba yung relasyon nyo? Ay, sobra. Bakit? Parang yun eh. Kung di malakas ang loob mo, tatalong ka na lang sa building. Bakit? Anong controversial sa inyong relasyon? Syempre, involved din yung ex-wife niya, di ba? Si Aiko? Oo. Ano sila ni Aiko nun? Hindi, hiwalay na sila noon. Oo. Pero Oo. syempre, parang lumabas, parang ang dating inagaw ko. Anong ginawa mo? Wala, dead ma, tahimik. Tapos minsan sasagot, sino magdi-defend sa akin? Hindi totoo, iwalay na sila, ganyan. Paano kayo naghiwalay? Tanong na lang natin kay Pops.
Hindi. Si Jo Marie kasi syempre, magandang lalaki. So, wala. Nag-part ways na lang kami. Uso pa nun ng mga multo. Joke. Uso pa nun ng ghost. Si yung dating mayor ng Bulacan, si Patrick, yung tatay niya. Yes. Gaano kayo katagal? 3.5. Kumusta naman ang paghihiwalay niyo? Okay naman. Ako naman, tahimik naman ako. Hindi naman ako nag-e-emote sa TV. No, ito ginawa sa akin. Oo. Tahimik na lang. Tahimik na lang na especially father siya ng anak ko. At least man lang kahit sa personal life ko, magkaroon ng privacy. Si Aiko, kumusta kayo? Hindi kami nagkikita lately. Pero okay kayo? Naging okay naman na kami before. Okay. Yeah. Ang tagal na nun, grabe. Si Aiko ba naling din doon sa kay Meneses? Ex-boyfriend niya. Parang ano pala, parang kayo ni Aiko talagang Baka sa past life, no? Baka may something kami. Parang may something kayo? O, hindi ko rin naman sinasadya. Nung naging kayo ni Patrick, tapos na sila ni Aiko? Yes. Oh. Actually, ayoko nga siyang makilala. Kasi, sabi ko, Mami, maling pa ako dyan. Gumanon pa ako. Mami, maling pa ako dyan. Kasi grabe na yung nangyari sa amin dun sa una sabi nung hindi, sama natin. Barkada ko yan Ay, nako. Ganon, as in, tas, yun na. Halimbawa, nagkita kayo ni Aiko. Sa tingin mo, ano sasabihin mo sa kanya? Or ano sasabihin niya sa'yo? Hi. Wala na. Wala na. Parang, wala na May akong sarili-sarili sasabihin. ng buhay, May mga di ba? sarili-sarili ng buhay Ito, sinasabi, nagkaroon ba kayo ng relasyon ni Senador Manny? Hindi, na-link lang. Na-link? Because of sa movie. Ah. Kasi, I think first movie ba niya yun? Yes, oo. Diba? Tsaka inamin naman niya sa akin na crush niya ako noon pa. Pero naligaw. Ligaw ba yun? Parang normal na, I don't think ligaw yung ginawa niya Pero sa akin. inamin niyang crush ka niya. Sabi niya, nung araw daw, hindi pa siya sikat na boksingero. Picture ka? Poster ako ng Tanduay. Sabi niya, kailan ko kaya makakasama to? Parang ganun. So yan ha, for the record, hindi kayo nagkarelasyon ni Manny. Hindi, lahat naman kasi para kumita yung movie. Pero ramdam mo ba na crush ka niya during the shooting? Oo, ramdam ko. Siyempre, baka tinititigan ka ng matagal, di ba? Biruin mo, dati poster lang, di ba? Kaharap ka niya ngayon, ka-eksena. Paano ba kayo nagkakilala ni Dave? Sa isang event sa Laguna. Basketball. Then, dumating ako, tapos na yung event. So, syempre, hindi na ako nakakanta. Tapos, nagbigay lang siya ng calling card. Tapos, after 2 days, nag-message ako, sorry ako na na-late ako sa event. Sabi ko, babawi ako next time. Tapos, doon siya sumagot. So, nagtuloy-tuloy na yan. Parang usap-usap lang. Oh, kamusta naman? Okay naman. Okay, oo. Doon lang. For the longest time, puro chat-chat lang. Oo. Gaano katagal yung courting stage? Parang 2 years. Then you got married 2 na. years. Parang naging exclusively dating Tapos paano mo nalaman na siya na yung siya yung gusto mo makasama habang buhay? Meron kasi siyang ginawang di ko naman ine-expect. Pwede mo kwento? Kaya tumagal ng 2 years, hindi kasi siya annulled pa. Okay. That time. Kasi di ba meron siyang previous relationship, pero matagal na siyang hiwalay. Okay. So, So, kailangan ayusin mo na I met already the ex-wife okay. and my stepdaughter. Madalas, kakaalis lang, nagbabakasyon dito yung stepdaughter ko, si Kirsten, and we're very close. Okay. Kumbaga parang di niya sinabi sa akin, parang pinakita niya, single na ako. So, after that, nung na-grant yung annulment niya, you got... But I didn't ask for it. Sinurprise ka niya? Sinurprise niya ako. Ay, seryoso, lolo mo? Bakit talaga? Gaano siya Kinabahan ako, bigla. Gaano siya kaseryoso? Kasi nagkaroon na naman siya ng girlfriend before me. Pero hindi siya nagpaanal dun sa previous niya. Ito, di pa naman kami boyfriend-girlfriend. Parang courting, getting to know each other, exclusively dating. Pero may ginawa siyang something. So, ito, nung kinasal kayo in grande, so marami medyo naiintriga yung kasal niya, di ba? Grabe yung yung ginastos, pati sa negosyo niyo, may mga nangiintriga. Ano masasabi mo doon sa mga ganung komento? Pwede ka namang ikasal na mukhang sobrang engrande, pero hindi naman din ganun kalaki yung Ginastos. Yung ginastos. Okay. Marami din namang sponsors. Okay, oo. Siyempre, ngayon lang ako ikakasal. Actually, marami na akong sponsors kahit wala pa akong groom. Dream wedding.
Yeah, parang princess. Kasi never naman ako umattend sa mga awards night or ball na gano'n ang gown ko. Laging body fitting. So sabi ko, parang gusto ko naman magmala Catherine Bernardo o Kim Chu sa wedding. na ano, yun. Or Disney princess. O di, sabihin mo doon sa mga nanonood, ito po ay puro sponsored. Oh, sponsored. Oo, yung groom lang po ang ginastosan. Kumaga, yung iba naman na hindi sponsored, may discount. Okay. Yung negosyo, ba si Dave, di ba? Alam mo naman, for a while, parang iniintriga din, di ba? Well, hindi naman nawawala sa atin. Yan, kahit mga hindi artista, may mga intrigahan. So, dapat deadman na lang tayo. Kasi hindi nila alam kung ano yung nangyayari day-to-day basis sa isang tao. Hindi naman sila ang bumubuhay sa atin. Hindi naman sila yung nagtatrabaho. Okay. We work very hard. Actually, bihira nga kami magbakasyon ng pamilya ko. Kasi sobrang nakatuto kami sa trabaho. Dahil hindi naman natitigil ang gastos eh. Ngayon na natagpuan mo na yung tunay na pag-ibig matapos yung napakamasalimuot mong pinagdaanan sa... Grabe masalimuot. Masalimuot, di ba? Ano masasabi mo na natagpuan mo na yung tamang tao para sa'yo? Kumaga parang, syempre lahat naman tayo, lahat ng mga babae, pinagdadasal na magkaroon ka ng sariling pamilya. Pero syempre, pag pumasok ka sa marriage, there's no perfect marriage. Nagkakakilanlan pa rin kayo. Kasi 5 years pa lang naman kaming kasal. So, may nakikita pa rin kayong mga hindi mo na-discover nung araw. Nasa amin yon kung paano mo dadalhin ang isang marriage, diba? I guess I can say na maayos yung binigay sa akin ni Lord na pamumuhay. And yung lalaking nag-ano sa akin, hindi babaero, masipag, tsaka mahal yung pamilya ko, kapatid ko na may Down syndrome, at tsaka yung anak ko. Ngayon na meron ka na isang anak, ano yung nabago sa pananaw mo sa buhay bilang isang nanay? Actually, nung nagkaroon ako ng anak, 4 years akong single. Sabi ko, dapat yung magiging boyfriend ko, yun na yung mapapangasawa ko. Kasi iba na ang pakiramdam pag may anak, lalo na babae pa. Ayoko yung maraming mapakilala. Ako na rin, marami akong maging boyfriend na lumalaki yung anak ko na iba-iba yung pinapakilala ko. Baka malito siya. So, sabi ko, dapat yung next. Kumbaga, nagpakilala ako kay Mandy, yung sure ko na. Si na ano na mapapangasawa ko. Yes. Mainit na ba si Mandy? 11. Nakakapanood ba siya ng mga movies mo na may mga sexy roles ka? Hindi. At kung may ano siya, hindi niya panonoorin. Yung post ko nga lang sa Instagram lately, para dun sa product ko, parang nag-demi-moore akong gano'n, no? Demi-moore ako. Hindi naman siya masagwa. Kumbaga parang kasi ang pinopromote ko, skin. Alam niya, Mama! Why are you like that? Why are you doing like that? Ganun na siya mag-react. Tapos, pag sobrang baba ng cleavage na suot ko, Pinupuna ka niya. tataas niya. Yun, medyo conservative yung anak ko. Ay, yung conservative. Kaya ngayon naka-corporate ako sa inyo. Corporate ka. Oo. May plano ba kayo na magkaroon ng sariling anak? Yun nga yung minsan nagpaparinig siya. Kaya lang sobrang busy rin, sobrang nakatutok siya sa work. I'm already 47. Meron ka bang naka-preserve? Hindi nga hindi ako nagpa-preserve And then, medyo risk din ng 47 risky din. Kasi yung mommy ko, nung pinanganak yung sister ko na may Down syndrome, she's 45. Kumusta pala yung kapatid mo na si Princess? Okay naman siya. She's 34 already. Nasa'yo? Nasa akin. Gusto na niya mag-asawa daw. Kumbaga, hindi na siya masyado challenging alagaan. Ang challenging lang kasi gusto niya mapangasawa si Paolo Avellino. Sino crush mo? Si Paolo Barino. Si Paolo Avellino. Paano gagawin mo doon? Sabi, tapos sinisipan niya ako kasi ang naging pinaka main star namin na guest nung nilaunch tong Pick Up, si Paolo. Parang, si ate, nakalimutan ako. Nakalimutan ko, hingan siya ng video. Sa kanya. At saka nakalimutan ko siya isama nung launch. Tapos paano kanya na-inspire para magkaroon ka ng advocacy doon sa mga may mga Down syndrome? Noon pa yan, because nung nag-audition ako before, hindi pa siya pinapanganak. Nag-audition ako sa Ang TV, hindi ako pumasa. Nahimatay pa ako sa dami ng tao. Pagising ko, nandun ako sa loob ng studio. And then, nung pinanganak siya, after ilang months,
nag-audition ako sa DATS. Tapos after 2 months na pinabalik-balik ako sa DATS, pumasa ako. Oo, okay. Parang for me, parang siya yung one of my lucky charms. Oo. Ano ba, mayroon ka nakita na eto gusto ko isulong yung ganito para sa kapakanan ng mga may Down syndrome? Kasi that time, nung nagtayo ako ng unang foundation ko, 2007, parang hindi pa masyado open sa mga Down syndrome. Wala ka masyado nagiging challenge or struggle sa paghahandle Wala sa kanya? naman. Basta pag naging close siya sa isang tao, like dun sa kasama namin sa bahay, pag kunwari sasabihin namin aalis na si Manang, hindi alis si Manang. Yung nagwawala na. Masyado siyang attachment. Pero yung memories niya, grabe. Alam niya yung mga theme song ng naging show ko. Alam niya yung kanta ko. Oo nga, Kinakanta nagising niya. nga pala ito si Aramina. Ano nga yung kanta mo? Ay, pag-ibig. Ay. Oops, teka lang. So parang, di ba, ang naging tatak mo rin yung mga sexy roles mo, di ba? Wala kang regret na ginawa mo yun. Wala, kasi hindi ako mapapansin eh. Pag hindi ko ginawa yun, dahil ang hirap magpapansin nung araw. Pag nagpa-sexy ka nung araw, it's a big thing. Kumaga parang, lagi ko sinasabi, it's only my stepping stone. But I will prove it to the people na stepping stone ko lang to, magkakaroon ako ng award Oo. afterwards. Oo. Iyon, nagawa ko naman po. Oo nga, siya from sexy star, drama-drama ka, di ba? Opo. Ano yung decision mo talaga? Gusto ko naman. Parang ito na yung way of, parang patunayan mo na, hindi lang ako pang sexy role. Yes. Kasi meron din mga nagsabi nung araw, ham actress. Sabi ko, ano yung ham actress? Siyempre, ang alam ko, hamon, di ba? So, nung nakilala na ako, yun na, ginalingan ko na yung acting ko. Lucky naman ako na ang nakasama ko mga director, mga award-winning directors. Oh, yes. Na Oo. mga pang-drama. O kaya, di ba nagkaroon ka ng Best Actress Award? Yes po, sa Mano po. Wow! Tapos huling Birhen. So, 4 Best Actress Award. Tapos, 2 Best Supporting Actress for Minsan Pa na Movie. Ano message mo sa mga kapwa babae mo na iniidolo ang isang Aramina? Gusto ko lang mag-thank you. Alam ko maraming pwedeng idolohan. I hope na i-inspire ko kayo in some ways, in my own little ways. Na mag-thrive kayo sa life nyo and be a good person. Kung gusto mo ng malaman ng mga interview at kwento, kay Susan tayo! Para updated sa mga latest na video ng Kay Susan Tayo Vlogs, mag-subscribe lang sa GMA Public Affairs YouTube channel.